Ay, mortal na mundo. Hindi. Malinaw na kasama ko ang 6 na santo ng sekta. Nagpa-practice ng dakilang kalayaan na pamumunga ng sining. Ha 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 ha. Oy. Ha 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 ha. Posible ba na nagkaaberya ako sa kultibasyon at napunta sa mas mababang daigdig? Mga mulberry. Penis ng usa. Goji berries. Ang daming mababang klaseng alak na panggamot, naposes ko ang ganitong kawalang kwenta at talunan. Hindi ako kasal sa'yo. Hindi ako pwedeng magpakalapit sa'yo. Akala mo ba may pagpipilian ka? 3 buwan ka nang nasa Walsh family. Akala mo ba dahil talaga yun sa 3 kontrata ng kasal? Dahil yun sa yin na katawan mo. Inumin mo na lang ang gamot. Maging mabait ka. Ayaw ko. Hindi. Kung ganon, babalian kita hanggang sumunod ka. Yung dating host may yin na katawan, pinagnanasaan ng mga babaeng kultibator sa mortal na mundo. Una, pwedeng gamitin panglaban sa nakakalason na enerhiya. Pangalawa, pwedeng pagkunan ng mga babaeng kultibator ng enerhiya, pareho kayong makikinabang. Ay, pangatlo, kapag tumigil sa kultibasyon, mamamatay siya dahil sa bangungot ng backlash. Kaya, dahil matagal nagmatigas yung dating host, dito mismo sa kama, tinapos siya ng yin na katawan dahil sa mismong backlash. At ako ang pumalit. May ganito ka ng agresibong kapartner, tapos nagpapakadalisay pa kunwari. Tinamaan ka sa karma mo. Sa Celestial Realm, umaasa ako sa pagkuha ng enerhiya mula sa mga santo ng sekta para mag-cultivate. Sandali, hindi. Ngayong nasa mortal na mundo na ako, paano ako naging yung kinukuhaan ng lakas? Patrick Finch. Anong sinasabi-sabi mo dyan? Kailan ka ba magiging handa? Siya ang babaeng naghahangad sa katawan ng dating host, Sienna Harford. Simula nang pumasok ako, nakatingin ka lang sa paa ko. Ha? Gusto mo bang halikan to? Anong lakas mo na hawakan ako ng walang paalam? Dapat kang sampalin. Hindi ba gustong-gusto mong mag-cultivate kasama ko? Ang flexible mo ha. Ayos ka na. Dahil binigay mo sa akin ang yin physique. Kunin mo itong pera para matulungan kang makabawi, tapos umalis ka na sa pamilya Harford. Pinalalayas mo ba ako? Hindi ka ba nasiyahan sa akin kagabi? Hindi mo ba laging gustong umalis sa pamilya Harford? Si Patrick na gago, naglalaro lang ba siya noon? 8 na beses sa isang gabi, 8 na beses. Sa ngayon, ayoko munang umalis. Yung kagabi pwede lang ibilang na parang interes ng 3 buwan. Interes? Oo. Ibig mong sabihin, kukunin mo pa yung mismong utang. Sabi ko nga, yung kagabi, yung 8 beses na binigay ko sa'yo interes pa lang yon. Marami pa tayong oras. Sobrang mabigat ng epekto ng yin physique kumpara sa normal na tao. Kung di ka natatakot mamatay, wala akong tututol.
Itong walang kwentang duwag na to, kailan siya naging ganito kaangas? Pero, sa totoo lang gusto ko rin pala. Dahil ginamit ko kagabi ang Great Liberty Harvesting Art, nakabawi na ulit ang lakas ko. Pero kung ikukumpara sa panahon na pinakamalakas ako, malayo pa rin. Mahirap makakita ng spiritual energy dito sa mundo ng tao. Para makabalik ako sa tuktok, may paraan pa ba? Maliban sa pagtuon. Patrick, pinahirapan ka ba ng pangalawa kong ate kagabi? Sobrang nag-alala ako. Oh, ang young physique. Perfectong tugma kami ng yin physique ko. Uy, mas kumuwapo ka ah. Haha, Audrey, bakit mo ako hinahanap? Kakatagpo ko lang kay Sienna. Sabi niya, palalayasin ka na niya. Totoo ba yon? Nagpapasiklaban lang yon. Akala ko pa naman, natuwa siya kagabi. Ikaw yata ang nagpapakitang matapang. Sa loob ng 3 buwan na to, grabe kanyang trinato. Kita ko lahat. Kung palalayasin ka niya, pwede kang tumuloy sa kwarto ko at doon matulog kasama ko. Pwede ba talaga? Siyempre naman, tapat ka at may prinsipyo. Sigurado, hindi ka gagawa ng anumang hindi tama. Simula't simula, humahanga na ako sa'yo. Si Audrey Harford ang panganay sa pamilya, divorced siya at may anak, maamo lang sa panlabas, pero para sa kanya, pabigat lang si Patrick. Gusto niya yung palihim na paninira. Audrey, sa totoo lang, ako matagal na ring may gusto sa'yo. Nahulog na siya. Patrick, hayop ka! Ano bang ginagawa mo sa akin? Saklolo, tulungan niyo ako! Mahilig ka talaga makipaglaro, ha? Paanong katulad niyang talunan, nagkaroon pa ng lakas ng loob? Patrick, walang hiya ka. Paano mo nagawang galawin si MS, Audrey? Stuart Lay, 3 buwan nang hindi niya ginagalaw ang ate ko. Dahil ako ang pinupuntiryan niya, buti na lang dumating ka agad. Takot na takot ako. Huwag kang mag-alala, MS, Audrey. Ngayon, palalayasin ko ang lalaking to, tapos babaliin ko pa ang mga binti niya. Luwag ka talaga. Nagkukunwaring kalmado, pero siguro, ihi ka naman sa pantalon. Patrick, ngayon, ipapamukha ko sa'yo. Ipapamukha mo ano? Tingnan mo ng maigi. May mga kasunduan ako sa kasal sa 3 anak na babae. Si Elder Mr. Harford mismo ang pumirma. Kaya gagawin ko kung anong gusto ko, simula kailan pa may karapatan ang isang tagapamahala na sigawan ang magiging amo nyo. Ha? Ikaw, Ako, ano? Anong nangyayari dito? Ma, Anong nangyari? Madam. Hinasaw ko si Audrey. kailan naging matapang ang talunang to na never naman sumasagot o lumalaban? Madam, hindi lang po niya hinesel si MS, Audrey. Sampal niya pa ako. Proud ka ba doon? Bakit ka sumisigaw? Madam, umaasa siya sa 3. Marriage contract na yon. Wala na siyang kontrol sa sarili niya. Patrick, kahit na lahat ng 3 nating anak na babae may kontrata ng kasal sa'yo, isa lang ang pwede mong pakasalan. Ah, si Audrey, kasal na. Si Sienna, matagal ka na niyang gusto. Hindi ka ba satisfied sa kanya? Tanungin mo na lang siya. Tungkol doon. 8 na. Milagro to. Ay grabe. Audrey, sa dami ng effort mo, sino bang lalaki ang may gana pa? Sa tingin ko, sinasadyang mo lang nasiraan ang matinong lalaki para mapaalis mo siya. Tama? Ma, hindi po. Kung anong matinong lalaki, hindi siya yun. Sina. Tama na yan.
Pupuntahan ko si Patrick. Bibigyan ko siya ng pampalakas. Halika na, bumaba na tayo para kumain. Sienna? Talaga bang nagkaroon kayo? Interesado lang ako sa yin physique niya. Yin physique? Hindi ba gawa-gawa lang yan? Hoy, teka, Sienna, nag-work ba? Patrick, eto, kumain ka pa. Kailangan mong magpalakas. Madam, bakit puro gulay lang? Hindi ito masyadong pampalakas. Nakalimutan mo ba? Ngayon ang araw ng fasting ni Lucy. Buong pamilya kailangan mag-vegetarian. Ah? Bakit nga pala wala pa si Lucy? Lucy, bakit ka tumatayo lang diyan? Halika na, kumain ka. Mama, papatahimikin ko na tong manyak na to. Lucy, Ay, mukhang gusto niyang dagdagan pa tong manyak ng konti. Lucy, ang lupit mo talaga. Gusto mo pa ng isa pang bala? Okay ba yon? Umilag ka lang, ha? Sienna, lumakas ka na talaga sa kalooban. Epektibo talaga ang yin physique. Parang patas na rin kami ngayon. Sienna, anong ginagawa mo? Nagbabalak kang pumatay sa gitna ng araw? Komportable ba? Wala yan kumpara sa kagabi. Kagabi, kayo ni Patrick grabe ang istorbo sa meditasyon ko. Sira tuloy ang concentration ko. Isang araw, tatapusin ko na siya. Kung tapang mo, bantayan mo na lang siya habang buhay. Medyo maingay lang kagabi. Anong nangyari kay ate ko? Paanong naging ganito siya dahil lang sa dasal? Patrick, 3 buwan na ang nakalipas. Inabot ng inner demon si Lucy. Nag-iba ang ugali niya. Parang ibang tao siya. Dasal lang ang nakakatulong sa kanya. Hindi yun inner demons. Sinaniban siya ng espiritu. Anong gagawin natin? May lunas ba? Kayang solusyonan ng yin physique ko yan. Yin physique? Hindi sapat na sinira. Mo si Sienna, ngayon, gusto mo pang saktan si Lucy? Hoy, maniwala ka man o hindi. Para sa isang taong laging nagtago sa likod ni Sienna, ang duwag ka. Parang ang dami mong paniniwala mula sa ibang tao. Naniniwala ako sa kanya. Medyo duwag si Patrick. Pero hindi naman siya sinungaling. Sienna, pagkatapos kong magsanay kasama siya, biglang dumami yung enerhiya ko sa loob. Baka nga, totoong malakas. Yung yin physique niya. Sienna, ikap. Patrick, kung may paraan ka, pakitulungan mo rin ako. Tulungan mo rin si Lucy. Hindi naman sinasadya ni Lucy kanina. May sariling pinagdadaanan lang siya. Tutulong? Ayos lang. Pero meron akong konting pakiusap. Sabihin mo, Habang ginagamot ko si Lucy, walang sino man ang pwedeng makialam sa amin. Sia, Hinahanap ko lang sana paraan para magsanay, tapos bigla na lang may dumating. Audrey. Mama, Sienna, talaga bang naniniwala ka sa kanya? Bukod sa yin physique niya, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Tignan mong mabuti yung mga chopsticks na hawak niya kanina. Nakapatayo yung chopsticks. Nang diretso? Tignan mo pa ng malapitan. Nakapatayo lang ba sila? Lumulutang sila. Ano nangyayari? Ginamit niya yung inner energy niya. Sa mga chopsticks na yan. Kahit hindi ako nakialam kanina. Kaya niyang pigilan yung bala na dumating. Matapos magsanay kasama ko, mas lalong gumaling yung yin physique niya. Haay. Nasayang lang ang effort ko sa pagtulong sa kanya. Ayos na yan.
Hindi ko na kailangan mag-alala na masira ang katawan niya. Lord Buddha, paki-bless mo ako, protektahan mo ako, at itabo yung mga inner demon ko. Lord Buddha, pakiprotektahan mo ako. Walang Lord Buddha, pero meron namang gwapong lalaking bodhisattva. Ang kapal ng mukha mong pahirapan ang tao ng ganito, takot ka bang ipakita ang mukha mo? Lumabas ka at harapin mo ako. Masunurin ka pala. Sinabi kong lumabas ka, at ginawa mo naman. Ngayon, rerepasehin na kita. Huwag kang mag-alala. Walang sakit to. Tigilan mo na yung pagpupumiglas. Pag nahawakan na kita, hindi mo nakakayanin. Lumapit ka rito. Ay, sorry. Pasensya na talaga. Medyo kinakalawang na yung paraan ko. Pag nakuha ko na ang espiritong to, babalik na uli ang kapangyarihan ko sa 1% ng pinakamalakas kong anyo. Ma, tingnan mo ito. May kakaibang nangyayari sa langit. Biglang nagtipon ang maiitim na ulap. Parang ang weird talaga. Talaga bang nakakapagtaka pag maulap? Patrick, lumapit ka pa. Mainit ang pakiramdam ko. May naglagay ng lasong sumpa sa kanya. May pag-asa pa ako. Patrick, anong ginagawa mo? May naglagay ng sumpa at masamang espiritu sa'yo. Unti-unti nitong sinisira ang katawan mo. Ang katawan mo, hindi makakatulong. Ang dasal lang. Tawagin mo na lang akong Pachi, at ako ang maglilinis niyan para sa'yo. Pati nga ako. Binaril kita. Pero tinulungan mo pa rin ako. Hinugot mo. Ang lahat ng lasong enerhiya. Papasok sa sarili mong katawan. Patrick, totoo bang gusto mo ako, di ba? Hindi. Ano bang pinagsasabi mo? Ang dakilang sining ng pagsamsam ng kalayaan. Dati, ni hindi nga siya makatingin ng diretso sa akin. Paano niya nagawang hawakan ako? Ang masamang enerhiyang to para sa yin na katawan ko ay malakas na pampasigla. Ma, may kakaibang palatandaan nga. Parang may nakita akong dragon. May Grandmaster na nakatuklas ng bagong antas. Yung lokasyon ng palatandaan, mukhang direkta sa ibabaw ng kwarto ni Lucy. Hindi kaya gawa ito ni Patrick. Kung kaya ni Patrick yung mga ganyan, hindi naman siguro siya magtitiyaga tumira sa bahay natin nang parang palamunin ng 3 buwan. Pero parang nitong mga nakaraan, iba na talaga siya kumpara sa dati. Patrick, nasaan siya? Lumabas ka nga dyan! Ay, may natira pang konting suliranin. Simula ngayon, kada linggo, tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes, kasama ko muna ang mga kapatid mo magpapalakas ng enerhiya.
tuwing Martes, Huwebes, at Sabado. Sa'yo naman ako magtutok ng gamutan. Dapat pantay at balanse tayo, di ba? Patrick, nasaan siya? Lumabas ka dito! Sino bang sumisigaw dyan sa labas? Tignan mong paano kita papatibayin ng mabilisan. Brian Daly, anong ginagawa niya dito? Sinasamantala niya talaga ang status niya bilang anak ng pinakamayamang tao para pilitin si Patrick na bumalik at magtrabaho pa rin na parang alipin sa kanya. Magtrabaho na parang alipin? Ma, nakalimutan mo ba? Dati, si Patrick nagtatrabaho kay Brian. Kasi mahiyain siya, madalas siyang binubugbog ni Brian. Ngayon si Patrick ay magiging manugang natin sa hinaharap. Tanggalin mo si Brian. Ginoong Daily, nandito ka pala. Magulo ang bahay namin. Pakidaan na lang sa carpet para hindi madumihan ang sapatos mo. Eh bakit hindi mo linisin? Trip ba ng pamilya niyo ang magpulot ng basura? Sorry po, kasalanan ko po yun. Madam Wood. Madam Wood? Narinig ko, si Patrick hindi daw masyadong sumusunod dito. Ngayon, dala-dala ko talaga ang sarili ko para kunin siya pabalik. Ginagamot ni Patrick si Lucy. Nangako kami sa kanya na walang manggugulo sa kanya. Ginagamot? Marunong maggamot si Patrick? Ginoong Daly, sinabi niya na ang kapatid ko ay sinapian ng espiritu. Naniniwala ang mama ko na kaya niyang gamutin yun. Hindi ako naniniwala. Simula nang dumating si Patrick sa pamilya Daly, ang ginagawa lang niya ay labhan ng underwear at medyas ko at magdala ng tsaa at ashtray. Marunong siyang maggamot? Bakit hindi ko alam yun? Kung marunong maggamot si Patrick, hindi mo na dapat problema yun. Ang tatay niya, nagpirma ng kontrata ng kasal sa tatay ko. Manugang namin siya. At wala kang kinalaman doon. Ah, oo nga. 3 buwan lang ang nakalipas. Sinabi ng pamilya Harford ninyo, si Patrick daw may yin physique. Dinala ninyo siya. At ano pa ang dinala ninyo? 3 kontrata ng kasal. Ano? Ganun ka na talaga kadesperado na kahit sino? Pinipick up mo para lang makapagparada ng mga kasalan para sa pamilya mo? Brian, anong ibig mong sabihin? Anong ibig ko sabihin? Alam ng lahat na si Lucy at ako ay nagmamahalan. Kahit aso na inalagaan ko, pwede ding magkakontrata ng kasal kay Lucy. At kaya niyang gamutin si Lucy. Sa totoo lang, parang gusto niyong gamitin si Patrick para makinabang. Bakit biglang ang lamig? Ako ba ang tinatawag mo? Ang lakas talaga ng power niya. Patrick. Ikaw, tapos ka na ba sa gamutan? Kamusta na si Lucy? Ayos naman si Miss Lucy. Kaso kasi, tuwing Martes, Huwebes, at Sabado, kailangan kong alagaan ang mga ugat niyang pandugo. Pagkalipas ng ilang panahon, gagaling siya ng tuluyan. Ayos yan. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin. Patrick, ang tanga mo ba? Hindi mo ba nakikita na may pinag-uusapan kaming negosyo dito? Bakit ka ba basta na lang pumasok? Siya ang laging nangaapi sa tunay na may-ari ng katawan na to dati. Sira na lahat ng laman loob niya, walang kwenta, matakaw pa. Kung papakuluan ko siya, baka mantika lang ang kalabasan nito. Patrick, kinakausap kita. Bingi ka ba? Si Lucy Hafford ba ay kaya mong hawakan? Natigilan siya sa takot. Sobrang takot talaga ni Patrick kay Brian. Duwag talaga siya. Brian, hindi mo bahay to. Wala kang karapatan mag-utos dito. Kahit saan dalhin. Ang asong ako ang nagpalaki. Basta tinawag ko siya. Babalik at babalik siya. Gaya ng dati, linisin mo yung sapatos ko, tapos sabihin mo na paano mo nagamot si Lucy. Saan mo siya hinawakan? Patrick. Patrick, manugang ka ng pamilya Hafford. Hindi mo kailangan makisama kanino man. Magpakatatag ka naman. Kailangan kong bigyan ng paliwanag kay Mr. Daly ngayon. Patrick, alam ko na. Hindi na sayang ang oras ko sa'yo. Akalain ko pa, nagbago ka na. Hindi ko inisip na para sa babae mo lang gagamitin ang tapang mo. Lumapit ka dito. Lumuhod ka. Linisan mo tong sapatos ko para sa akin.
Sa susunod, kapag inaalagaan ko ang mga ugat ni Miss Lucy, papanoodin kita para malaman mo mismo kung saan ko siya hinawakan. Ang yabang niya sobra. Namumuhay ka mula sa pera ng mga daily. Gamit mo pera namin. Ang kapal ng mukha mo. Sinaktan mo pa ako. Tapos, ginalaw mo pa ang fiancé ko. Sino bang namumuhay mula sa inyo? Tingnan mo nga ang payat ko kumpara sa'yo. Walang hiya. Dakmain siya. Dalhin siya pabalik. Ako mismo ang papatay sa kanya. Sino mang manggugulo dito, lumayas na. Ang lakas ng loob mo kausapin ako ng ganyan? Miss Shena, ito si Mr. Daily. Isa pang salita at pwede mong dalhin yung mumurahing alfombra mo at lumayas ka na rito. Miss Audrey. Miss Audrey. Huwag mong isipin na dahil marunong ka ng konting martial arts, pwede mo nang apihin ang tao. Marunong din ako. Pinsan, Rhina Lovell. Brian, ang tagal kitang hinintay sa labas. Bakit hindi mo pa nadadala pabalik si Patrick? Anong nangyayari? medyo kaiba ang kilos ng tao yun. At kung pamilya Harford, kampisa niya. Natatanda ako, ikaw na mismo ang kailangang umayos nito. Honey, tigilan mo na yung kalokohan. Nandito ako para sunduin ka pa uwi. Dumating na ang mahal ni Patrick. Hindi na talaga natin siya mapipigilan ngayon. Siya ay Rhina Lovell. Rhina, ang cake na gusto mo? Dahil gusto ng orihinal na host si Reyna. Para lang mapalapit sa kanya, pinababa niya ang sarili niya at naging tagapaglingkod ng pamilya Daily. Ang lambing mo talaga. Bakit malamig itong cake? Ang cake lang na gusto kong kainin yung bagong labas sa oven. Malayo kasi ang pinanggalingan ko. Eh sana naman itinago mo na lang yan sa ilalim ng suot mo para uminit. Kapag ginawa mo ulit, to hindi ko nakakainin kahit anong dalhin mo sa akin. Rhina, huwag kang ganyan. Grace, eto ang cake na gusto mo. Bago pa to at mainit-init pa. Brian, tingnan mo siya. Para lang makapagbigay sa akin ng mainit na cake. Napaso pa ang tiyan niya. Reyna, malapit na magsimula ang handaan. Uy, mahal. Sa'yo na lang ang cake na to. Kung may matira pa pagkatapos ng handaan, ipapabalot ko na lang para sa'yo. Salamat, Rhina. Ang bait mo talaga sa akin. Kaya dapat ganito ka pa rin kabait sa akin palagi. Ikaw lang ang magiging mabait sa akin. Wala namang pakialam si Rhina sa orihinal na host talaga. Sa halip, ginawa niya itong parang aso na sinasanay. Dahil dito, pagkatapos kunin siya ng pamilya Harford pabalik, tumanggi siyang magsanib puwersa kay Sienna kahit mamatay pa siya. Parang dapat na talaga akong magpatayo ng monumento para sa kanyang katapatan. Hindi naman tayo kasal. Hindi ko pwedeng gawin ang mga tungkulin ng mag-asawa sa'yo. Mahal? Kung hindi ka pupunta ngayon, aalis na ako. Patrick, huwag kang sumama sa kanya. May binabalak si Reyna na hindi maganda. Hindi ako mabuting tao. Miss Sienna, narinig ko na habol mo lang daw ang yin physique ni Patrick, kaya kinulong mo siya sa bahay ng Harford. Para mapasunod siya, pinalo mo raw siya o binugbog. Ginamot ko lang siya para mag-excel. Siguro ngayon, galit na si Patrick sa akin. Sweetheart, tingnan mo. Kung paano ka nila tinrato nung wala ako. Halika na, uuwi na tayo. Ayos lang ako dito. Ayos lang saan? Tough love lang yan. Mas malakas ang palo, mas malalim ang pagmamahal. Hindi mo pa rin gets. Ang pamilya Harford, martial arts ang tradisyon nila. Interesado lang siya. Interesado lang siya sa yin physique mo. Gagamitin ka lang niya para sa cultivation niya. Sweetheart, sumunod ka na lang. Hindi na tayo dito titira. Sige na? Tama na. Hindi ba ikaw din naman interesado sa yin physique ko? Tama. Dati, hindi ko pa alam na may espesyal ka palang physique, sweetheart. Ngayon na alam ko, mas lalo kitang gusto. Halika na, balik na tayo. Humiga tayo sa kama. Mag-usap tayo ng maayos. Dati si Patrick, pining for Reyna pa siya. Ngayon na si Reyna na ang gumagawa ng move, wala na siyang dahilan para tanggihan siya. Kadiri.
Walang hiya ka. Hindi mo ako deserve. Anong sabi mo? Hindi kita deserve? Wala kang laban. Tingnan mo si Miss Sienna. Mas maganda ang kondisyon ng katawan niya kesa sa'yo. Bumalik ka na lang mag-isa. Ikaw, average na cultivator lang, naglalakas loob kang maghangad sa katawan ko. Ang mga babae sa Harford, ultimate yang physique ang meron sila. 3 sila. Obvious naman kung sino ang pipiliin ko. Sinasabi mong mas maganda ang katawan niya kaysa sa akin? Oo naman. Bakit pa nga ba? Bakit pa ba papayag si Patrick na manatili dito? Patrick, akala ko gusto mo ako. Nag-training ka ba kasama si Sienna? Ilang beses kayong nag-training? Hindi siya nasa kondisyon kagabi. 8 daw. Nag-training ng 8? Imposible yan. Sobrang imposible niyan. Nagmamataas lang siguro siya. Patrick, pagsisisihan mo to. Aalis na ako. Ayan ang pinto, mag-ingat ka sa pintuan. Alam ko na. Mahal mo pa rin ako. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Kung sasama ka sa akin ngayon, baka mapatawad. Pakita. Ang iniintindi ko lang naman, sahig. Kapag nasira mo yan, ikaw ang magbabayad. Ikaw. Patrick, simula ngayon, hindi na ako kakain ng kahit anumang ibigay mo sa akin. At hindi na rin ako magdadala ng tira-tirang pagkain mula sa mga party ko. Baliw ka ba? Bakit mo kakainin ng tira-tira kung may bagong pagkain naman? Tapos na to. Hintayin mo lang, Patrick. Anong hinihintay? Hinihintay mo bang baliin ko pa ang isa mo pang binti? Hayop na Patrick yan. Niayaw ka na niyang pakinggan ngayon. Kapag binitiwan na siya ng pamilya Harford at pinalayas na, ni hindi ko na siya papansinin kahit isang beses. Reyna, kapag wala na ang yin physique ni Patrick, paano mo pa ipagpapatuloy ang training mo? Kailangan mong umabot agad sa Grandmaster level para matalo natin ang buong pamilya Harford. Ayokong maging katawa-tawa ng ganito. Kanina, may nakita akong dragon sa langit. Siguradong may Great Grandmaster na nag-breakthrough dito. Kung makikita natin siya at makahingi ng gabay, magandang pagkakataon yon. Isang Great Grandmaster level na hindi pa nakita sa 100 taon. Reyna, ipapaubaya mo na lang sa akin. Tara na. Patrick, halika dito. Patrick, hindi mo dapat minamaliit ang pamilya Daly. Napahamak mo na ang pamilya Daly. Mas mabuti sigurong manatili ka at tumira kasama ang pamilya Harford. Mas ligtas ganoon. Huwag ka na mag-alala, madam. Tungkol naman sa mga yon, wala akong pake kahit tingnan pa sila ng pangalawang beses. Bago ko mapagaling si Miss Lucy, hindi muna ako alis. Kung natatakot ka, sabihin mo na lang. Anong ibig mong sabihin? Gamutin si Lucy? Kung gusto mong tumira dito sa amin, hindi mo kailangan magpalusot. Hindi makitid ang dibdib ng nanay ko. Patrick, dahil ikaw at si Sienna, nagkasama na kayo. Sienna, isama mo si Patrick at kumuha kayo ng marriage license. Ngayon nakukuha ng lisensya. Ma, hindi ba masyadong biglaan to? May kasunduan na kayong dalawa dati. Tsaka, kapag hinanap si Patrick ng pamilya Daly, masasabi niyang manugang talaga natin siya, di ba? Pakitang tao lang ba to? Kung ganon, wala akong reklamo. Pero baka may ibang tao pa rin na iniisip pa rin si Raina at ayaw pumirma kasama ko. Ano ba yung binubulong mo dyan? Nabayaran na yung tubo natin. Ngayon? Oras na para bayaran ang punong utang. Anong tubo? At punong utang? Anong deal meron kayong dalawa? Tubo? Oo. Ibig mong sabihin. Pati punong utang sisingilin mo sa akin. Ang sinasabi ko, yung 8 beses na binigay ko kagabi tubo na yon, mahaba pa ang lalakbayin natin. Sino bang natatakot? Tara na. Tara na. Sandali. Mas maganda sigurong pumunta muna tayong lahat kay Lucy. Sabi ng iba bawal daw istorbohin siya, pero sinabing matagal daw bago gumaling si Lucy. Sino bang nakakaalam kung talagang ginagamot niya si Lucy? Tara na. Lucy, mas okay ka na ba? Salamat sa Diyos. Mas maganda na ang pakiramdam ko. Sabi ni Patrick yung sakit mo ginamot daw niya. Pero pagkatapos nun, kailangan mo pa rin daw yung mga treatment niya. Hindi totoo yan.
Effective yung dasal ko. Pinagpapala ako ng Diyos. At saka, yung kwarto ko sanctuary ko yun. Huwag mong papasukin dito. Ay naku, grabe ka. At huwag mo siyang palapit sa akin ulit. Narinig mo ba yon? Araw-araw? Wala kang ibang ginagawa kundi manggulo. Wala siyang kwenta. Palayasin mo na siya. Ayaw mo pa. Ayos lang. Kapag sumiklab ulit yung sumpa, sa akin din siya lalapit. Porsigido pa rin ba tayo kumuha ng lisensya? Formalidad lang yun. Bakit naman hindi? Tara na. Kahit nakuha na natin ang lisensya, mag-asawa lang tayo sa pangalan. Para lang mas madali ang training. Hindi ko balak magkaanak para sa iyo. Mag-anak? Kung magka-develop tayo ng feelings, bawal pa rin yon. Kesa magka-feelings, mas importante sa akin kung hanggang saan mo kaya. By the way, kung manggulo na naman yung daily family, gamitin mo na lang pangalan ko. Paano kung hindi gumana? E di isasama kita papunta sa kanila tapos ako na bahala sa kanila isa-isa. Salamat, madam. Walang anuman. Umuwi ka ng maaga mamaya ha. Wow. Ang sarap pala maprotektahan. Kailangan ko na ring magsipag mag-train. Susubukan kong maibalik kahit 10% ng dating lakas ko. Ayokong maging pabigat sa asawa ko. Yan ang bakas ng isang great grandmaster. Ganyang tao minsan lang sa isang siglo lumitaw. Ang swerte ko na. Ilang beses ko na silang nakasalubong. Iniisip ko kung ano kaya ang kalidad ng mga halamang gamot dito sa mundo ng mga tao. Magpepeke ako ng ilang elixir para makatulong, kasi kapag nag-ensayo kaming dalawa ni Sienna ngayong gabi, mas magiging epektibo ang resulta. Uy, hello. Kailangan ko kumuha ng ilang halamang gamot. Kailangan lumana. Mas matanda. Mas okay. Sige, sandali lang. Goji berries. Bunga ng budok. Ugat ng puno. At bakit ka tumigil sa pagsusulat? Mukha ba akong hindi customer? Teka lang. Halika dito, dali. Kasama ka ba sa pamilya Harford? Pwede mong sabihin ganon. Ikaw ba si Patrick Finch? Kung ganon, umalis ka na. Sandali, ano? Anong ibig mong sabihin dyan? Goodwill Pharmacy ay isang sikat na batika na pag-aari ni Ginoong Daly. Binigyan niya kami ng mahigpit na utos na kapag may mula sa pamilya Harford, nabibili ng halamang gamot, hindi namin sila dapat pagsilbihan. Kailan pa naging ganyan? Anong sabi mo? Naghahanap ka ba ng gulo? Dito ka nga, tatawag ako ng pulis. Uy, teka. Kung ayaw mo akong pagsilbihan, ayos lang. Aalis na ako. Lumayas ka na. Ayaw niyo akong pagsilbihan? Akala niyo ba wala na akong ibang paraan? Kayo ang may kasalanan nito. Dakilang sining ng pag-aani ng kalayaan. Hindi kasing epektibo ang direktang pagsipsip ng bisa ng halamang gamot kumpara sa pino na elixir, pero sapat ito para turuan kayo ng leksyon. Halos nakalimutan ko na kayo. Bakit nagkaluma-luma ang mga halamang gamot dito? Ano ba to? Anong nangyayari dito? Paano na to? Paano tayo makakabenta? Kapag nalaman to ni Ginoong Daly, tiyak na wasak tayo. Gamit ko ang yin physic na to para higupin ang nakalalasong enerhiya, pwede ko pang palakasin ang kapangyarihan ko.
Dito mismo sa bungad ng ospital, hindi ako naniniwala na walang lalapit. Wow! Libreng gamutan. Garantisadong gagaling. Ang tapang ng kayabangan nito. Palpak na manggagancho yan, sigurado. Pag upo mo pa lang, sisimulan ka na niyang hingian ng pera. Wala namang maniniwala sa akin kung libre lang din. Hoy, tingnan mo to. Bayad sa konsultasyon, P100,000. Gamit, libre. At garantisado pa daw. Pakulo talaga. Ikaw na siguro ang pinakawalang takot na manggagancho na nakilala ko. Kung hindi mo susubukan, paano mo nasabing isa akong manloloko? Nandito lang naman ako dahil nilalagnat at para sa dextrose. Asahan mo ba talaga na magbabayad ako ng P100,000 para sa konsultasyon? Sa tingin mo ba, nabaliw na ako? Simula nang hinawakan ako ni Patrick, parang may mali sa pakiramdam ko sa buong katawan. Kailangan ko magpa-check up sa ospital. Bakit andito siya? Ay grabe naman, tigilan mo na yang kahihiyan mo. Ang ibig mong sabihin kaya mong gamutin. Lahat ng imposible nang gumaling na sakit sa mundo. Mali? Hindi lang pagpapagaling yon, buong paggaling talaga. Bakit di mo pa sabihin na kaya mong buhayin ang patay? Ha ha ha. Tangang to. Grabe, Lord. Muntik na akong mapamura. Paano mo nga nasabing isa akong manloloko? Sienna, tingnan mo ang ginagawa ni Patrick. Doktor. Doktor, may sakit ang anak kong babae. Pakitingnan mo siya. Ma'am, huwag kang paloloko dyan. Manggagancho lang siya. Huwag kang kumapit sa kahit sino dahil walang pag-asa. Nag-charge yan ng P100,000 bawat konsultasyon. Kalma lang po kayo. Na-diagnose na po ng doktor na may malalang leukemia. Ang anak kong babae, wala na akong ibang magagawa. Hindi ko na iniisip ang bayad sa konsultasyon. Please, nakikiusap po ako, iligtas niyo po siya. Hindi sapat na naloko mo ako. Ngayon gusto mo pang lokohin ang publiko? Talaga bang sa tingin mo ganyan, kadaling malinlang ang lahat? Ma'am, sobrang baba ng ginawa mo. Hindi niya kayang harapin yan. Great master. Na-diagnose na siya na. May malubhang leukemia. Hindi mo na kailangan siyang suriin. Sabihin mo na sa lahat, kaya mo bang gamutin to? Sandali, bingi ka ba o bulag lang? Sinabi ko na sayo. Hindi lang ito gamutan, kumpletong paggaling na to. Salamat, doktor. Luluhod talaga ako sa iyo. Hoy, ma'am, Basta mal iligtas mo ang anak ko. Magpapakumbaba akong magluhod sa harap mo. huwag kang mag-alala, ma'am. Garantisado ang paggaling. Tinatanggap mo na nga ang ganong kabigat na pasasalamat, pero nagyayabang ka pa rin. Wala ka nga kahit anong medical equipment. O gamot na handa, may upuan ka lang. Tapos iniisip mong pwede ka nang gamutin ang tao. Sino nagsabing wala akong gamot? Uy, bata, kainin mo to at gagaling ka. Ayan. Ang tamis! Matamis na gamot. Gumaling na. Doktor, ibig mo bang sabihin, lubos nang gumaling ang anak ko? Siyempre, ipinagpalit ko na ang reputasyon ko dito. Paano ko magagawang pekein yon? Naniniwala ako kay doktor. Sweetie, subukan mong tumayo. Teka lang, malubhang leukemia. Gagaling lang sa pag-inom ng gamot? Parang imahinasyon lang yan. Ma, gumaling na ako. Pakiramdam ko punong-puno ng lakas ang buong katawan ko ngayon. Salamat po, doktor. Salamat po. Para kang milagro, doktor. Dapat talaga lumuhad ako sa harap mo. Ibigay ko na lahat ng pera ko. Ay, ma'am, hindi ko po matatanggap ito. Ibalik nyo na lang po ang pera nyo. Gamitin po para sa bata. Bili po kayo ng grocery. Tapos magluto ng masarap na pagkain. Sulitin nyo po ang oras nyo bilang isang pamilya. Sige po. Ma, gusto ko ng drumstick. Makukuha mo rin yan. Anak, halika rito. Magpasalamat ka sa doktor. Salamat po, doktor. Ang galing niyo po. Sige po, hindi na po namin kayo istorbo para makita nyo pa ang ibang pasyente. Paalam, little girl.
Totoo ba yan? Hay nako. Great Master. Ang galing ng artistang kinuha mo. Grabe ang acting. Talagang tingin nila sa atin tanga, no? Terminal na leukemia, napagaling lang ng gamot, tapos tumatakbo na at tumatalon? Hindi ako artista. Ma, ang bagal ng phone na ito. Gusto ko ng bago para sa laro ko. Bilhin mo na para sa akin. Sorry, anak. Wala akong pera. Pag kumita ako, bibilhin ko agad para sa'yo. Konting tiis lang. Ayoko! Alam ko may pera ka sa bulsa mo. Bilhin mo na to para sa akin. Pera to para sa paggagamot ko, anak. Para sa treatment ko yan. Hindi yan. Doon sa bulsa na yon. Yan mismo. Wala na talaga si mama, anak. Terminal na lung cancer. Sa bulsa mo. Bilhin mo na to para sa akin. Ibalik mo yan. Hoy, miss, huwag ka munang umalis. May himalang doktor dito. Kaya niyang gamutin ang kahit na anong sakit. Wala akong pera. Hindi ako magpapagamot. Sandali. Libre lang. Libre. Siguradong scam to. Ayoko talaga. Hindi magpapagamot ang nanay ko. Kailangan niyang mag-ipon ng pera para makabili ako ng cellphone. Ma'am, tungkol sa sakit nyo, pwede ko kayong gamutin ng libre. Pero may isang kondisyon ako. Hindi nyo pwedeng gamitin ang pera para sa gamutan nyo sa pagbili ng cellphone para sa kanya. At kapag gumaling na kayo, dapat nyo siyang bigyan ng matinding palo. Sobrang spoiled na ang batang to. Tama, ma'am. Kung masyado kayong malambot, pwede akong magpalo para sa inyo. Ako, nasa late stage na, ng cancer. Talaga bang kaya mong gamutin to? Garantizado. Ma'am, kunin nyo lang to at gagaling na kayo. Pag ininom ko to, gagaling talaga ang sakit ko. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Inumin nyo lang. Matamis. Masarap ang lasa. Hoy, kumusta pakiramdam mo? Mas maganda na ang pakiramdam ko. Grabe, duguan siyang umuubo. Alam ko na, peke ka. Anong klaseng kalokohang gamot ang ibinigay mo sa kanya? Gusto mo ba siyang patayin? Kumusta ang pakiramdam mo? Itong Patrick na to, puro gulo lang ang dinadala. Matapos ma-diagnose na may cancer ilang panahon na ang nakalipas, sumuko na siya sa gamutan, ilang araw na ang nakalipas, palihim pa niyang ininom ang lason sa insekto. Ikaw. Paano mo nalaman? So bakit? Sumusuka siya ng dugo? Sino bang nagsabi na masama ang pagsusuka ng dugo? Sadyang nililinis lang ng katawan niya ang mga lason sa pamamagitan ng pagsusuka. Magaling na siya ngayon. Kung di ka naniniwala, pwede mong dalhin siya sa ospital para muling ipa-check up. Nararamdaman ko na mas maayos na ang katawan ko ngayon. Huwag na tayong pumunta sa ospital. Sayang lang ang pera. Salamat, kuya. Sa mundong ito, may ganyan talagang milagrosong. Gamot ba talaga? Pasensya na. Kuya, pwedeng makita ang pulso nitong ginang? Mukhang siya yung direktor ng Rivermore Medical Center. Nagpa-schedule na ako sa kanya dati. Professor Lovell. Tinatawag siyang milagrosong doktor ng Rivermore. Sige, ituloy mo lang, pero tingnan mo ng mabuti, ha? Baka naman mauwi lang siya sa paggastos ulit. 60 taon na akong doktor. Huwag kang mag-alala kuya, mga simpleng sakit, kaya ko pa yan i-diagnose. Ay, masyadong mapagpakumbaba si Professor Lovell. Tunay siyang dakilang guro. Matatag ang pulso niya. Malakas ang tibok ng puso. Hindi siya mukhang may cancer. Hindi. Parang hindi nga siya may sakit. Ako. Gumaling na ako. Isang tableta lang ba ang kailangan para gumaling sa kahit anong sakit? Sir, pwede ko po bang tingnan yung mga tableta nyo? Kahit makita mo, wala rin namang mangyayari. Naiintindihan ko po. Tunay po kayong manggagamot, sir. Puno ng malasakit. Pasensya na po kung ako'y naging prangka. Ang presidente ng Rivermore ay mataas ang tingin sa kanya. Totoo kaya na isa talaga siyang manggagamot? Naglalagay lang naman ako ng pwesto para tumulong sa mga tao, sabay din nakakabuti para sa sarili ko.
Siyempre, ang yin physique malakas kapag may lason sa katawan. Malaki po talaga ang puso niyo, sir. Kakaiba kayo. May ganyang milagrosong gamot tapos handa mo pang ipamigay ng libre sa mga pasyente. Talagang kahanga-hanga yun. Uy, ang milagrosong tableta, yung gamot na, nagpapagaling sa lahat, nasa tabi lang ng pwesto niya. Nandun sa paong yun. Bakit pag ginagamot niya ang iba, ang bilis gumaling, pero sa akin, ilang beses na akong bumalik? Sir, ito po. Hayaan mo sila. Saka, tsokolate lang naman yan. Tsokolate? Wow. Kuya, paano mo ba talaga ginagamot ang mga tao? Pwede ko bang makuha ang contact mo? Nakakilala talaga ako ng isang alamat na master. Raina, sa mga susunod na araw, magpa-assign ka ng mga tao para magbantay sa bawat pasukan ng ospital dito sa Rivermore. Pag may nakita kayong binatang may pwesto, sabihin mo agad sa akin. Lolo, anong nagyayari? May dragon, nagtatago sa syudad. Nakilala ko na yata. Yung makakatulong sa iyo para mag-level up ka sa Grandmaster na antas. Sige po, naintindihan ko. Anong meron? Reyna? Sabi ni Lolo, may isang master na may pwesto sa labas ng ospital. Gusto niyang magbantay ako. Kung tawagin ni Elder Mr. Lovell na master, malamang espesyal siya. Pwede kaya na siya yung Grandmaster na nakita natin dati? Bihira ang Grandmaster ngayon, pero parang madalas siyang nagpapakita. Sigurado may kailangan sila. Perfect ang timing para makahanap tayo ng pagkakataon. Mahalaga ang impormasyon ni Elder Mr. Lovell. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon na to. Kung makakapagpa-clearing tayo ng Meridian sa isang Grandmaster at maabot ang Master level, pwede na akong mamatay ng walang pagsisisi. Hello? Ano? Nasira lahat ng medicinal herbs? Bawasan tayo ng hindi bababa sa 10 milyon. See ya. Si Patrick ito. Nasira lahat ng herbs. Paano niya nagawa yon? Wala akong pakialam. Malamang gumamit siya ng maduming paraan. Yung gago na yon, ang laki ng ginastos ko dahil sa kanya. Pag nahuli ko siya, bali agad ang 2 paa niya. Saan ka galing kaninang hapon? Naglalakad-lakad lang. Naglalakad? Sabi ng kapatid ko. Nag-set up ka ng pwesto sa labas ng ospital. Consultation, 100,000. Treatment libre. Tama ba? Nandoon din ba si Lucy? Pagtulong sa tao, reward na yun mismo. Hindi ko pinlano na ilahad, pero mukhang nalaman mo rin. Ganun ka ba kawalang pera? Hindi. Kung hindi ko nilista na 100,000 ang consultation fee, walang maniniwala na kaya ko talagang magpagaling. Matigas ang ulo. May 2 milyon itong card. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng pera sa susunod. Ang manugang ng Harford family, pwede namang walang silbi. Pero hindi pwede na walang pera. Medyo awkward yung pagkasabi mo. Maghanda ka na. Maging alerto ka ngayong gabi. Training. Doon pala napunta ang pera. Ano tingin mo sakin? Hindi mo naman kailangang magbayad sakin. Miss Shena. Miss Shena, si Mr. Harford. Nasa malubha, hinahanap ka niya. Ano bang sinasabi mo? Ayos naman ang tatay ko. Tay, magiging ayos ka rin. Gagaling ka rin. Ayos lang iyan. George, nandito na sina Sienna at iba pa. Tay, Siya ang pinuno ng pamilyang Harford, George Harford. Patrick, malalapit na kaibigan ng mga magulang mo kami noon. 20 taon na ang nakalipas nang pumirma sila ng 3 marriage contract kasama kami. Ngayon na wala na sila, dapat manatili ka dito. Hayaan mong kami ang mag-alaga sa'yo. Madam Wood, maayos naman ako sa pamilyang Daly. Tungkol doon sa mga kasunduan, wala talaga akong alam. Pakiusap. Payagan niyo po akong bumalik. Ano ba yung sinasabi mo?
ang mga tao sa pamilyang Daly, hindi maganda ang motibo nila. Mas mabuti pang dito ka. Kailangan ko na pong umalis. Kapag nahuli ako, mapapagalitan ako ni Mr. Daly. May lulutuin pa ako para kay Raina at sa iba pa. Kawawa naman. Ma, hayaan mo na siya. Ang kagaya niya hindi karapat dapat makipagkasundo ng kasal sa atin. Tay, hindi ba't pareho lang iniisip mo? Hindi. Nakapaghiwalay na ako ng isa. Hindi magandang ideya. Hayaan mo na si Sienna at Lucy. Sila ang magdesisyon. Luma na mga marriage contract. Hayaan mo si Sienna ang pumili. Itong dalawang dalaga, Patrick, yung dalawa medyo mainitin lang talaga ang ulo, pero mababait naman sila. Tay, may nakatawan siya. Oo nga. Sige, ako na bahala sa kanya. Aba, sa totoo lang, ang pagkakataon ng dating may-ari ay ibinigay pala ni George. Nakakatuwa, tahimik lang pala ang matandang ito. Bihira siyang magsalita. George, nandito na pareho sina Audrey at Sienna. Si Lucy, pumunta sa ospital. At paparating na. Sino? Sino ang hinahanap mo? Siya. Mr. George, gusto mo ba akong kausapin? Mr. George, ano ang gusto mong sabihin? Sabihin. Ano ang sasabihin? Pasensya na. Mr. George, lahat sila naging mabait sa akin nitong mga nakaraang buwan. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Masama siya. Masama siya. Mukhang nalaman ni Mama at Papa na ikinulong mo si Patrick sa kwarto ng 3 buwan. Mr. George, ginawa lang ni Sienna yon para pigilan akong bumalik sa pamilya Daly at mabuli. Kahit medyo sobra ang paraan niya, ginawa niya yon para sa ikabubuti ko. Sinungaling. Mr. George, tingnan mo, kami dalawa nakapag-asawa na. Kung ayaw ko sa kanya, paano kami magkakaroon ng marriage certificate? Pur ano? Sinadya? Ayos. Nawawala na siya sa sarili. Ngayon pati tayo pinagtatawanan na niya. Audrey, Master Porter, Professor Lovell, at Miracle Dr. Smith, kailan sila darating? Pinuntahan na sila ni Stuart Lee. Malapit na silang makarating dito. Patrick, dahil kaya mong gamutin si Lucy. Tingnan mo si George. 3 buwan na, hindi na siya makatayo. Malas siya. Simula nang dumating siya, nagkasakit agad. Si Papa. Anong pinagsasabi mo? Walang kinalaman si Patrick sa pagkakasakit ni Papa mo. Patrick, huwag mo masyadong intindihin. Ganoon pala ang nangyari. Ano daw ang nangyari? Hindi pala may sakit si Mr. George. Hindi siya may sakit? Pero nitong 3 buwan, pinuntahan namin lahat ng kilalang doktor. Wala ni isa ang nakakuha ng dahilan. Pero ang kalusugan ni George, paunti-unting lumalala araw-araw. Paano siyang hindi may sakit? Madam, dumating na si Master Porter, Miracle Dr. Smith, at Professor Lovell. Narito na ang 3 masters. Ang mga totoong eksperto ay dumating na. Nagkukunwari ka pa rin na manggagamot? Mamaya, makikita niyo ang pagkakaiba. Tony. Uy, nasaan ang lolo mo, Dean Lovell? Busy ang lolo ko. Ano, minamaliit mo ba kami? Pumunta ako dito kasama ang 2 master. Hindi ba kami karapat-dapat na gamutin si Ginoong Harford? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Nag-aalala lang ako na baka may emergency si matandang Ginoong Lovell at baka makatulong kami. Hindi. Kakakilala lang ng lolo ko kay Grandmaster Rivermore kamakailan. Gusto niyang magkaroon ng koneksyon sa kanya. Natitiyak kong si Madam Wood hindi kayang tumulong diyan. Tama, syempre. Narinig namin ang mga chismis tungkol sa paglabas ni Grandmaster nitong huli. Kung sakaling makasalubong namin si Grandmaster, ipapakilala namin kayo. Kung titingnan ang estado ng pamilyang Harford sa Rivermore, malamang habang buhay mong hindi makikita si Grandmaster.
Doktor ka ng kanluran, pero wala ka man lang dalang kagamitan. Parang ginagawang biro lang, di ba? Ano ngayon? Sabi ng lolo ko, hindi rin nagdala ng gamit si Grandmaster tuwing gagamutin ng pasyente. Ano? Ako naman ngayon ang minamaliit mo? Ikaw talaga. Siya na? Tingin mo ba doktor talaga ang ganyan? Kapatid siya ni Rhina. Ang pamilya Lovell ang pinakatanyag na pamilyang medikal sa Rivermore. Marami na silang naging propesor sa medisina. Bumalik siya dito para ipaghiganti ang kapatid niya. Mukha siyang malala na. Wala na yan. Simulan na ang paghahanda sa lamay. Ano? Ano? Sabi ko, mukha kang malala na. Hindi ka naman bingi, di ba? Sabi ko, si Ginoong Harford wala ng pag-asa. Simulan na ang paghahanda sa lamay. Gago. Bakit mo ako iniinsulto? Tony, kung hindi kayang gamutin ni Professor Lovell, Eddie, hayaan mo na yung dalawang master ang tignan siya. Ang sintomas ni Ginoong Harford hindi dahil sa sakit, hindi rin niya kayang gamutin. Sino may sabi? Walang problema sa paggagamot kay Ginoong Harford. Konti lang na gamot. Gagaling na siya. Seryoso ka ba? Sa ilang gamot lang, mapapagaling mo na si Mr. Harford na 3 buwan nang may sakit? Oo naman. Sobrang galing talaga ni Dr. Smith. Sa pagpulsuhan pa lang, alam na niya agad ang sakit. Hindi tulad ng ibang tao na hindi man lang makita kahit isang problema. Ano ngayon kung hindi ko nakita ang problema? Mr. Smith, magiging totoo ako sa'yo. Niloko ng mga yan ang kapatid ko. Huwag mo silang gamutin. Tony, hindi pwede na ang personal na samaan ay makaapekto sa mga pasyente. Dapat may malasakit ang doktor. Ang buhay ang pinakamahalaga. Tony, tungkol dun sa nangyari kay Grace, magsasorry ako sa'yo later sa personal na usapan. Pero ngayon, si Mr. Harford mabigat na ang lagay. Pakiusap, Dr. Smith, tulungan niyo po siya. Huwag kang mag-alala, Madam Wood. Ang kailangan lang ni Mr. Harford ay Young Restoring Pill, Resurrection Pill, at Soul Mending Powder. Agad mo nang makikita ang epekto. Ang kaso lang, mahirap hanapin. Mahirap hanapin ang mga gamot na to. At saka, mataas din ang presyo. Sandali lang, Dr. Smith. Binibigay mo bang sabay-sabay ang tatlong iyon sa kanila ngayon? Dr. Smith, basta mapagaling mo lang ang asawa ko, kahit magkano pa yan. Madam Wood, diretsahan kang kausap. Lahat ng 3 gamot, 300 milyon ang kabuuan. Sigurado akong makakabalik siya mula bingit ng panganib. 300 milyon? Sandali, Dr. Sun. Itong tatlong ito dapat lagpas bilyon ang halaga. Pero binebenta mo lang ng 300 milyon? Ginagawa mo lang ba ito para sadyang inisin ako? Dr. Smith, dahil sinabi mo na rin, sige, 300 milyon. Ma, hindi natin pwedeng ipagamot si Dad sa kanila. Anong problema? Kakatapos ko lang makita kung paano nagkatinginan ang mga mata nila ng ilang segundo lang. Sigurado akong pinagplanuhan nila ito para lokohin tayo. Madam Wood, alam mo naman dapat ang reputasyon ko kung talagang pinaniniwalaan mo ang mga kasinungalingan na to. At papayagan si Mr. Harford na manatili dito at magdusa, mas mabuti pa sigurong umalis na kami. Tara na? Ay, hindi naman. Hindi ko yun ibig sabihin. Makinig ka, Mr. Smith. Ano ang kaugnayan mo sa Goodwill Pharmacy? Si Dr. Smith, ang pangunahing doktor ng Goodwill Pharmacy, at isa ding shareholder. Lubos siyang nirerespeto. Naniniwala ako na si Dr. Smith ay hindi ganong klase ng tao. Malaki ang nawalang inventory sa Goodwill Pharmacy ngayon, di ba? Paano mo alam yun? Dahil isa kang shareholder sa Goodwill Pharmacy, nandito ka ba ngayon para lang bumawi sa mga nawalang stocks? Ikaw, paano mo naisip na ganito ako kasama? Hindi ba halata? Si Mr. Harford hindi naman talaga may sakit. Nagpa-prescribe ka ng ganong kamahal na gamot. Kung hindi panloloko yon, ano yon? Ehor, ikaw, anong gusto mong sabihin? Huwag sila paalisin. Huwag sila paalisin dito. Sunog yan.
Dad, siguro dapat bawasan mo ang panonood ng mga short video. Ehor, Pareho ang pananaw ko sa batang ito. Master Porter, ano bang totoong nangyari sa kanya? Bakit bigla siyang umubo ng dugo? Hindi sakit ang sanhi ng lagay niya. May nagplano ng bitag laban sa kanya. Kapag nabasag natin ang trap na yon, automatic na magiging ayos siya. Patrick, ganon din ba ang iniisip mo? Yung nagset ng trap at yung makakasira nito, iisa lang ang tao. Kung gagaling siya, depende na yon sa sarili niya. Kuya, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na ako ang nagtakda ng bitag? Sinasabi ko lang, mag-ingat ka sa mga binibitawan mong salita. Si Master Porter, para siyang Diyos kung ikumpara sa iba. Hindi niya kayang gumawa ng ganyang bagay. Si Master Porter, nagabala pang pumunta rito para tulungan si Mr. Harford. Tapos, binabaluktot mo ang katotohanan at nilalait mo pa siya. Sinasabihan na kita, maghinay-hinay ka sa mga sinasabi mo. Kayo ba, may karapatan kayong magsalita dito. Huwag kayong masyadong mayabang. Sinasabi ko lang, hindi pa tayo tapos sa nangyari sa kapatid kong babae. Hindi pa nga ako nagalit sa inyo dahil sa Goodwill Pharmacy na gulo noon. Huwag kayong makialam. Okay lang yan, mga pare. Etong taong to, mababaw lang ang alam at nagpapakitang gilas lang. Hindi niya talaga kayang basagin ang trap na to. Hindi natin kailangang patulan pa ang Harford family. Porter, ano ba talaga gusto mo? Simple lang ang sagot ko. Una, bilhin niyo ang gamot ni Dr. Smith para mabawi ang nalugi niya. Pangalawa, ibigay niyo ang lalaking to sa Lovell family para mabawasan ang galit nila. Panghuli, ibigay niyo sa akin ang 3 magkapatid na Harford. Gagawin ko silang mga kapartner ko sa cultivation. Hoy, bakit ka natatawa? Naglagay ka ng 4 na copper coins sa kwarto ni George para araw-araw maubos ang lakas ng buhay niya. Ang hawak mo ngayon ang ika-5 coin na nagpapahintulot sa iyong mag-monitor ng kalagayan niya anumang oras. Ang tawag dito, 5 Elements Soul Locking Array. Ganoon ba? Pare, ano ba ang pinagmulan mo? Paano mo nalalaman ang mga bagay tungkol sa occult array? Napakadali lang nito, lampas na ako sa ganyan. Patrick, ibig sabihin ba may paraan ka para sirain yon? Itong 3 tao sinusulit ang sitwasyon ni George. Sobrang sumobra na sila. Ang 5 element soul locking array hindi pwedeng pilit sirain maliban sa nag-setup nito. Kung naiintindihan mo ang mga array, alam mo dapat paano gumagana to. Tama. Hindi talaga siya masisira. Kapag nagawa na ang array, nagiging bahagi na ito ng katawan ni George. Kung pilit mong sirain ang array, ang katawan niya mawawala kasama ng array. Mas maganda sigurong tumigil ka sa paglaban. Pag-isipan mong mabuti yung sinabi ko kanina. Kung lumala ang kalagayan ni Harford, oras na lang ang bibilangin bago makain ng iba ang Harford family. Ngiba ang Harford family. Ngiba ang Harford family. Ang mga kondisyon na inalok ninyo ay hindi namin matatanggap. Ang mga kondisyon na ito ay pinakamalaking awa na maaasahan ng pamilya Harford. I-transfer mo ang pera. Una, kailangan kong harapin ang kakulangan sa Goodwill Pharmacy. Hindi ba may 3 magkakapatid ang pamilya Harford? Nasaan ang isa pa? Dalhin mo siya dito. Isasama ko siya. Buhay. Narinig mo ba iyon? Gusto niya pang mabuhay. George, masyadong mabigat ang mga kondisyon nila. Ako, Matagal ko na ring nabuhay. Mukhang ayaw ni Mr. George tanggapin ang pananakot ninyo, at balak niyang mamatay para ipakita ang punto niya. Uy, yan ang pangunahing barya. Kapag nadurog mo yan, masisira ang array ng pilit. George, Mamamatay si George. George. George! Patrick, masyado kang padalos-dalos. Ayaw lang talaga ng tatay ko maging pabigat. Paano mo nagawang hayaan lang siyang mamatay? Tigilan mo na yan. Wala nang silbi. Kapag nabasag ang pangunahing barya, dadalhin ng array ang katawan ni George kasama nito. Ito ang kagalang-galang na manugang ng pamilya Harford. Tignan mo siya. Sinabi ko na sa inyo dati. Ibigay na ninyo siya sa amin at magiging ayos na ang lahat. Hindi ba parang nag-anyaya lang kayo ng lobo sa sariling bahay? Kapag nasaktan ang katawan at tinamaan ng sakit, tandaan mong lumapit sa akin para maggamot. Sisingilin lang kita ng mga 10 milyon.
Sobra ka na. Ikaw? Ikaw ang sumira sa formation? Sandali, hindi ba imposible daw ito? Napakadali lang nito. Walang imposibleng bagay dito. Nilunok ko lang. Masarap pala ang lasa nito. Bigyan mo pa ako ng ilan pa. George, Dad, kamusta ang pakiramdam mo? Komportable. Ang sarap nun. Ginoong Porter, gumagana ba talaga ang array na ito? Paano nagawa ng batang pasaway na sirain ito ng ganun lang? Ang formation na ito, itinayo ito ng master ko. Napakataas ng pagkakagawa nito. Sa teorya, hindi dapat ito nasira. Ginoong Porter, mukhang naglalaro kayo ng dalawang panig. 3 buwan na ang nakaraan. Itinayo nyo ang lahat ng ito. Naghintay lang kayo ng araw na ito para lokohin ang Harford family. Tama ba ako? Ginoong Porter, Dr. Smith, ngayong araw, ang dahilan ng ating pagkatalo at grabe nating pagkalugi ay dahil sa taong yun. Ang usaping ito hindi pwedeng tapusin lang. Siyempre, alam ko na hindi pwedeng bitawan ito. Walang pag-asa. Ikaw, ang lakas ng loob mo akong saktan. Pati ba naman si Ginoong Porter sinaktan mo? Ikaw. Anong ginagawa mo? Matagal ko nang tiniis kayong dalawa. Sinasabi ko sa inyo, maraming latigo at pamalo sa basement ng Harford residence. Baliw kang babae. Saan ka pupunta? Ngayong araw, wala ni isa sa inyo makakatakas. Hanggang lumabas na ang taong nasa likod nyo para magpaliwanag sa Harford family. Ngayon natakot ka. Master, naubos na ang soul-locking array mo ng 5 elemento. Maawa ka sa akin. Sagipin mo ang disciple mo. Naku, delikado. Nakalimutang bayaran ang kuryente. Hintayin niyo lang. Pag dumating ang master ko, lagot kayong lahat. Master Mo? Master, Magandang araw po, Priest Ramsey. Siya yon. Madam, kilala mo ba siya? 3 buwan na ang nakalipas. Sabay kaming ni George pumunta sa Summit Hill Temple para makipagkita sa matandang pari. Siya yon. Kaya pala, pagbalik ni George, naging bedridden na siya. Tanda ko pa, napunta pa siya sa bahay natin. Sinabi niyang kaya raw niyang gamutin si Lucy. Siguro doon niya nilagay ang poison array. Priest Ramsey? Walang anumang galit ang Harford family sa'yo. Bakit ka gumawa ng ganitong kalupitan? May young physique. ang 3 anak mong babae na pinapangarap ng bawat cultivator, pinapangarap ng bawat cultivator, pinapangarap ng bawat cultivator. Kung naging partners tayo, lalakas talaga ang kapangyarihan ko. Nakakalungkot naman. Kayong dalawa ni George nag-arrange ng engagement para kay Patrick. Pinilit lang kami. Mukhang ako ang naging sagabal sa'yo. Master, kulang talaga ang kakayahan ko. Hindi ko natapos ang mission mo. Parusahan mo po ako. Tapat ka pa rin. Itong pagsubok magpapatatag sa ugali mo at magbibigay ng matibay na pundasyon sa cultivation mo sa hinaharap. Isa rin itong bihirang karanasan. Naiintindihan ko, Master. Pero ang taong ito, ibang klase talaga. Sinira niya ang array mo. Wala akong magawa. Talagang kinabahan ako. Matanda, nakikita ko na kakaiba rin ang katawan mo. Kung ira-refine kita, malaki ang madadagdag sa kapangyarihan ko. Bigla na lang lumitaw ang taong to na parang multo. Ang lakas niya, hindi matantya. Sa tingin ko, nasa antas na siya ng Grandmaster. Hindi natin siya kayang talunin. Ang kapal ng mukha mo. Sino ba nagsabi na pwede kang magsalita ng ganyan sa amo ko? Tama na. Itong batang to, umaasa lang siya sa yin physique niya. Inabsorb niya ang sari-saring nakalalasong enerhiya sa katawan niya mismo. Ganitong uri ng padalos-dalos na pagsuway sa tadhana, maghahatid lang yan sa biglaang kamatayan. Kaya pala ang yabang niya kanina. So, parang nanakit siya ng iba, pero mas malaki pang pinsala sa sarili niya. Nagpapa-impress lang siya. Pagbalik ko, kailangan kong sabihin sa ate ko ang totoo.
Yung yin physique na pinapahalagahan niya, punong-puno lang ng lason at basura. Wala na yon. Patrick, totoo ba lahat ng sinasabi nila? Oo, tama ang matandang yon. Kaya para gamutin ang sakit ng ate ko, inabsorb ko lahat ng lason na yon sa katawan ko. Oo, tama yon. Bakit ka naman naging ganun katanga? Patrick, sobra na ang utang namin sa'yo. Dapat sinabi mo sa amin ang totoo. Ngayon, hindi na nga namin alam paano ka tutulungan. Hindi ganun yon. Pagkatapos kong ma-absorb ang mga lason na yon, pwede kong i-refine. Sa totoo lang, nakakabuti pa nga para sa akin. Hanggang ngayon, nagpapakatatag ka pa rin. Sa mundo na to, wala namang ganyang refining ng toxic energy. Miss, huwag mo nang gawing dahilan pa makipagtalo sa isang tao na parang papunta na sa hukay. Mas mabuti pang pag-isipan mo nang mabuti yung mga kondisyon na binigay ni Dylan Porter. Makinig ka, ikaw na salbahe. Yung pagbili ng gamot, pagbibigay kay Patrick, at yung maging kasamahan mo, hindi kami papayag kahit isa man sa mga kondisyon na yan. Sienna, hindi ka ba masyadong padalos-dalos? Nang ikinasal ako kay Patrick, nangako ako sa kanya. Napoprotektahan ko siya. Pero Grandmaster siya. Hindi ka pa nakakaabot sa ganoong antas. Para lang tayong magpapakamatay. Si Patrick nagtiis ng daan-daang lason para sa atin. Lalaban ako sa Grandmaster para sa kanya. Bakit hindi ko gagawin? Ayos? George, tingnan mo naman ang sitwasyon. Tigilan mo na ang pagsabi ng ayos. Mag-isip ka ng paraan. Labanan mo siya. Labanan mo siya. Mahina ka pa ngayon. Ako at si Audrey wala kaming alam sa martial arts. Si Sienna lang ang pwedeng lumaban. Paano tayo mananalo? Nandyan pa siya. Paring Ramsey. Ako lang naman, ang Katie wala ng pamilya Harford. Hindi ako mamamatay para sa kanila. Alam ko, kung nasaan ang vault ng Harford, hawak ko ang susi. Pwede kitang dalhin doon. Hey, nabaliw ka na ba? Tignan mo siya. Kaya ba niya lumaban? Lumaban ka. Ang tigas ng ulo mo. Master, ang Summit Hill Order na alipusta ngayon. Please, Master, kumilos ka na. Linisin mo ang pangalan namin. Pakikumilos po, siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo lahat kung ano ang kayang gawin ng 60 taon ng matinding ensayo at tuloy-tuloy na pananaliksik sa mga mistikong sining. Pagsasanib ng mga kaluluwa. Ano ito? Sino sila? Mga tao ba? O mga multo? Ang lakas ng presensya nila. Lahat sila ay hindi bababa sa antas ng Grandmaster. Gregory Voss, Eric Holt, Sean Bennett. Ito ay pawang mga sikat na Grandmaster sa kasaysayan ng Rivermore. Sila ay mga kilalang tao sa kasaysayan. At Grandmaster ba? Noong panahong nasa rurok pa sila, bigla silang nawala. Sabi ng mga tao, pinili nilang bumitaw. Hindi ko inakalang kinuha pala sila ng kultistang ito. Simula bata pa lang ako, sinanay ko na ang sarili ko sa sining ng paglilipat ng kaluluwa at nangolekta ako ng mga katawan ng mga historical na Grandmaster. Historical na Grandmaster. Gamit ang aking mga pinakamakapangyarihang kagamitang mahiwaga bilang sisidlan. Isang bulaklak na lang ang kailangan ko para muling buhayin ang mga alamat mula sa kasaysayan. Siya ba ay totoong tao o isang Diyos? Sobrang swerte kong masaksihan ito ngayon at makita mismo ang mga alamat na ito. Kung isa lang sana ang Grandmaster, baka may pag-asa pa tayo. Pero 4 ang dumating ngayon. Mukhang gusto talagang lipulin ng langit ang pamilya Harford. Tay, tingnan mo. Ito ang laban na gusto mo. Kaya ba talaga nating manalo? Huwag kang negatibo. Ngayon, pagbibigyan ko ang buhay nyo. Hindi ko kayo gagalawin. Sa loob ng 3 araw, gusto ko 1 bilyong ginto at ang bunsong anak na babae ng Harford. Yung hindi ko pa nakikita. Kung hindi, kahit magpakalayo-layo pa kayo, matatagpuan ko pa rin kayo. Ikukulong ko ang mga kaluluwa nyo sa mga gamit ko. Tulad ng ginawa ko sa kanila, makakasama ko kayo gabi at araw at tutulong sa paglalakas ko. Tara na. Umalis na tayo. Sinabi ko ba na pwedeng umalis? Patrick, anong ginagawa mo?
Sabi niya pagbibigyan niya tayo. Ano pa ba ang gusto mo? Patrick, alam kong buwisit ka na. Pero mga martial arts grandmaster sila. Grabe ang layo ng lakas natin kumpara sa kanila. Hindi natin sila kaya. Sa loob ng 3 araw, palalayasin kita mula sa pamilya Harford. Yung iba, ako na ang bahala. Ang tao na mamamatay na. Hindi karapat-dapat para banggitin ko ang pangalan niya. Sa totoo lang, pwede ring gawing halimbawa kita. Patrick, gulo na naman ang ginawa mo. Umalis ka na dito. Baril. Oh, eto. Yun lang ba ang meron ka? Tapos ang lakas ng loob mong magpakitang gilas sa harap ng amo ko? Haha! Ito ang totoong Grandmaster. Kapag umabot ka sa ganitong level, wala nang kahit anong baril sa mundo ang pwedeng makakaapekto sa kanila. Ano pa bang hinihintay mo diyan? Tumakbo ka na. Akala ko noon isang tao lang ang poproblemahin ko, yung matanda lang. Di ko inakala makakajackpot pa ako ng buy one, take 4 pa. Kung ganun, hindi na ako magpapakabait. Boss, anong nangyayari? Saan sila napunta? Ikaw, ginagamit mo pa rin ang yin physique para sipsipin sila. Gusto mo bang mamatay? Matanda, akala mo marunong lang ako sumipsip, pero hindi ko kayang i-refine, hanggang diyan lang talaga. Ang alam mo, Ang yabang mo. Nagmamaliit ka pa sa akin. Kung 4 na Grandmaster hindi pa sapat, gusto mo 10? Gusto mo 100? Nakokontrol pa rin niya ang mga espiritu. Sobrang kalokohan na ito. Guro, ang limitasyon mo ay 10 lang ang kaya mong kontrolin. Kapag ginamit mo ang teknik na to ng walang patid, malalagay ka sa panganib. Wala akong pakialam diyan. Ngayong araw, kung hindi ko siya mapapawi, hindi mapapawi ang galit ko. Parada ng mga patay. Paano kaya nagawa ng pamilya naming Harford na magalit ang isang tao tulad niya? Tapos na. Wala na talaga ang lahat. Ganito ba talaga ang tunay na lakas ng isang dakilang guro? Pinaghirapan ko itong matutunan ng ilang taon, pero sa paningin nila, wala akong kwenta. Parang biro lang ako. Oh, ikaw diyan. Harapan sa mapanlisi kong makapangyarihang kapangyarihan. Lumuhod ka. isa ka lang na payasong marunong lang ng mga mumunting itim na kalokohan. Sige, ngayon, ipaparanas ko sa iyo kung ano ang itsura ng tunay na banal na kapangyarihan. Idlat, bumaba ka. Master, Senior. Master, maawa ka. Huwag mo akong patayin. Hindi ko na uulitin. Hindi ko na talaga uulitin. Ang tagal kitang pinaunlakan, tapos yan lang masasabi mo, hindi mo na uulitin. Ako'y nabulag. Hindi ko na po uulit na humingi ng ginto sa pamilya Hafo. Hindi ko na babalikan ang pamilya Hafo para hingin ang 3 nilang anak na babae. Ano pa? Babalik ako sa sanctuary at magpapakumbaba sa iyo. Dala ang 1 bilyon na ginto. Lahat ng halamang gamot sa sanctuary, pwede mong pagpilian. Ngayon, sinira ko ang iyong artifact at tinanggalan ka ng 60 taon ng iyong cultivation. Tinatanggap mo ba yon? Opo, tinatanggap ko. Buong buo. Pinahiya kita, pinilit kitang lumuhod sa harap ng mga disipulo mo. Tanggap mo ba yon? Opo, tinatanggap ko. Dahil tinatanggap mo, umalis ka na rito. Kapag nakita pa kitang bumalik, sisiguraduhin kong magwawakas ang iyong kaluluwa at mabubura ka na sa mundo. Maraming salamat. Hindi na ako bababa ng bundok kahit kailan. Patrick, kailan ka pa natutong gumawa ng ganon? Dahil yan sa asawa ko, natuto ako. Dahil sa kanya, napaabot ko sa sukdulan ang yin fisiko. Dahil sa akin. So,
Hayaan mo na lang siyang bumalik. Hindi ka ba natatakot na maghiganti pa siya sa'yo? Kanina pa lang, halos mamatay na siya sa takot. Simula ngayon, kapag makita pa niya ako, parang Diyos na ang tingin niya sa akin. Patrick, bago ito, hindi pa kita nakitang nagpakita ng ganitong mga kakayahan. Sobrang laki ng utang na loob namin sa'yo ngayong araw. Samba lang naman talaga. Tinulungan din ako ni Sienna sa training ko, kaya sa wakas, nagamit ko na ang potential ng Yin Physique. Patrick, may gusto akong itanong sa'yo. Kailangan mong magsabi ng totoo. Sige po, itanong nyo lang. Sabi nung kultista, yung yin physique mo kayang sumipsip ng toxic energy. Noong ginagamot mo si Lucy, na-transfer mo ba yung toxic energy sa katawan mo mismo? Ganon nga talaga ang sistema. Pero kaya ko itong i-refine para hindi naman ako mapahamak. Sobrang tapat mo talaga. Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring sabihin sa akin ang totoo. Sinasabi ko na ang totoo. Kung ganon nga talaga, bakit kinabuli ka ng mga dailies ng ilang taon? 3 buwan ka na sa pamilya Harford. Bakit ayaw mong gamitin ang yin physique sa training? Ako hindi ko rin maintindihan. Maayos naman akong nag-training sa Celestial Realm. Paano ako napunta sa katawan ng talunan? Patrick, malaking utang na loob ng pamilya Harford sa'yo. Huwag ka mahiyang humiling kung may kailangan ka. Huwag kang mag-atubiling magsabi. Iba ang pamilya Harford sa pamilya Daly. Naiintindihan mo? Matulog ka na. Matulog ka na. Gabi na rin kasi. Oo, ma. Sobra ang pagod ni Patrick ngayon. Hayaan mo muna siyang makapagpahinga. Bumalik na rin kayo sa kwarto nyo. Balik na tayo sa kwarto natin. Mag-training daw. Ang aga naman. Ang dami ko natutunan ngayon. Gamit ang dakilang Liberty Harvesting Art, ipoproseso ko muna ito. Tingin ko maabot ko. 2% ng dating lakas ko. Hay. Alin kaya? Ang susuotin ko habang nagtitraining ako. Enerhiya na naman ng Grandmaster to. Lolo, totoo ba legendary talaga siya gaya ng sinasabi mo? Nagbebenta ng chocolate beans sa pwesto pero kaya raw magpagaling ng lahat ng sakit? Reyna, hindi mo pa lubos maintindihan. Yung chocolate beans, panggap lang yon ng master na to. Pagdating sa totoong kaalaman niya sa medisina, hindi sapat ang alam ko. Para magets ko yun. Kung ganun, sigurado Grandmaster nga siya. Lolo, naaalala mo pa ba itsura niya? Ang pamilya Harford may maraming impormante. Ipapahanap ko siya. Baka may makita tayo. Mukha siyang bata at parang chill lang. Kung Grandmaster talaga siya, hindi mo siya aakalain na ganon. Sobrang focus ko sa pagpapagamot ko. Hindi ko siya nakuhanan ng litrato. Di ba kadalsan, ang mga Grandmaster halos 100 taon na, bata pa siya. Posible kayang nag-training na siya habang nasa sinapupunan? Lumilitaw na naman yung mga palatandaan. Yung batang Grandmaster na yon. Nakapag-breakthrough na naman. Brian, kailangan mong bilisan. Ang makipagkaibigan sa isang Grandmaster ang pinaka-chance ng mga pamilya natin para umangat sa loob ng isang siglo. Gets ko, Lolo. Ito rin ang pinaka-chance natin para mapabagsak ang pamilya Harford. May masamang nangyari. Bumalik si Mr. Lovell. Anong sinasabi mo? Bumalik na siya. Anong masama doon? Paglipa. At pag-grafting, hehehe, mga multo, naglalakad sa gabi. Tony, anong nangyari sa iyo? Halika, kidlat. Hehehe, sumusuko ka ba? Hehe. Sumusuko ka ba? Hehehe.
Mula nang bumalik siya mula sa pamilya Harford, ganyan na siya. Para siyang nasisiraan ng ulo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Bakit ba siya pumunta sa pamilya Harford? Ewan lang. Ryan, ikaw ba ang umorder nito? Hindi, ako yun. Si George, ang ulo ng pamilya Harford. Paralisado siya sa kama. Gusto ng pamilya Harford na gumaling si George kaya tinawagan nila ang tauhan ko, ang milagrosong doktor na si Smith. Nangyari din na kumontak sila kay Lolo. Tama yan. Pumunta nga sila sa akin. Abala ako noon sa paghahanap sa Grandmaster. Kaya si Tony ang pinadala ko kapalit ko. Lolo, ano talagang nangyari kay Tony? Nabigla siya ng sobra. Ni hindi niya alam ang gagawin sa sobrang takot. Steward, hanapin mo siya. Tanungin kung ano talagang nakita nila sa pamilya Harford. Mr. Daly, nasa pinto si Dr. Smith. Sa pinto? Dr. Smith. Dr. Smith! Huwag niyo akong patayin. Nagmamakaawa ako. Huwag niyo akong patayin. Mas malala pa ito. Sa 3 kaluluwa at 6 na espiritu, 1 kaluluwa at 1 espiritu ang nawala sa kanya. Ang kilalang doktor, naging siraulo lang basta-basta. Sinong nagdala sa kanila pabalik? Kaibigan ito ni Elder Mr. Lovell, Dylan Porter. Mr. Porter. Dalhin mo ako sa kanya. Ay. Kahit anong yaman dito sa mundong ito, kahit na meron akong dakilang sining ng malayang pagsipsip, sobrang bagal pa rin ang bilis ng pag-uusad ko. Bakit hindi ka pa naliligo? Ayaw mo na bang mag-training kasama ako? Medyo pagod lang ako ngayon, wala akong ganang maligo. Nakita ko kung gaano ka katapang kanina. Akala ko nagbago ka na. Di ko inasahan na parehas ka pa rin. Haay. Sinabi ko lang namang ayaw kong maligo. Hindi ko naman sinabi na ayaw kong mag-cultivate. Sa nakaraang 3 buwan, masado yata akong naging mahigpit sa'yo. Hindi mo na kailangan magdahilan. Hindi na kita pipilitin. Ang kaso kasi, may bagong Grandmaster na lumitaw. Lahat ng mga kilalang pamilya sa Rivermore hinahanap ang Grandmaster na yon. Si Brian ang pinakamasigasig. Gusto niyang makakuha ng pagkakataon. Grandmaster? Parang nakakatakot pakinggan. Ang Grandmaster ay nasa tuktok ng sining ng pakikidigma. Sabi sa alamat, pag nagpa-practice sila, nakakalikha sila ng mga kakaibang pangyayari sa langit at parang lumilipad na dragon sa hangin. Kahit bahagyang turo lang galing sa kanila, ang mga karaniwang martial artist pwede agad makapasok sa antas ng master. Paano naman yon kumpara kay Craig Ramsey? Ano sa tingin mo? Si Craig, nasa Master Realm pa lang. Kung ikukumpara sa Grandmaster Realm, magkaiba, gabi at araw ang agwat. Mukhang ang 1% ng lakas ko, nung kasagsagan ko, ay katumbas na ng Grandmaster Realm dito sa mundong ito. Talagang laging may mas magaling, at laging may mas mataas na antas. Kailangan ko pa ring pagbutihin ang aking cultivation. Maganda at napagtanto mo yan. Ang mga Grandmaster parang mga Diyos na. Malamang hindi natin sila makikilala. Pero kung biglang magabayan si Reyna ng Grandmaster at makapasok siya sa Master Realm, tayo agad ang una niyang pupuntiryahin. Kailangan makasabay ang bilis ng cultivation ko sa kay Reyna. So, ay, sino yon? Ako to, Sienna. Tulog na ba si Patrick? Ma, anong nangyayari? Si Lucy, balik na galing ospital. Hindi mo ba napapansin na parang iba ang kilos ni Lucy? Noong nakaraan, hindi niya pinayagan si Patrick na gamutin siya. Pero ngayon, siya mismo ang nagtanong para kay Patrick. Ma, sabihin mo na lang na bukas na. Nagpapahinga na si Patrick. Tama ka nga. Talagang si Lucy pumunta para magpatingin kay Patrick.
Mukhang hindi naman malala. Babalik ka agad ako. Uy, kakatapos mo lang uminom ng gamot na alak. Kaya mo pa bang maggamot? Mas magiging epektibo pa yan. Kung nag-aalala ka, sama ka, tingnan mo. Sige, bumalik ka agad ha. Patrick, araw-araw na lang, pasensya ka na sa abala. Napag-usapan natin na tutulong ang Harford family sa'yo, pero ikaw pa rin ang gumagawa ng lahat. Ma'am, ang pagtulong, sapat na ang gantimpala. Habang nandito ako, huwag kang mag-alala kay Lucy. Buong tiwala ako sa'yo. Ikaw, bakit amoy alak ka? Ganun ba? Ayos lang, ma'am. Magpahinga ka na. Akin na si Lucy. Ay, si. Lucy, nandito na ako. Lucy, anong ginagawa mo? Hindi ba ito ang gusto mo? Lucy, hindi dapat naaapektuhan ng sumpa na to ang utak mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Noong araw na iyon, nung naglalatag ka ng pwesto sa harap ng ospital, nakita ko ang lahat. Kaya mong pagalingin agad ang mga may cancer, pero pag ako ang ginagamot mo, kailangan ng paulit-ulit na session. Malinaw na sinasadya mo to para may makuha kang iba sa akin. Lucy, sobra ka mag-isip. Yung kanila kasi, katawan lang ang may problema, madali lang gamutin yon. Pero ikaw, iba ka. Sinumpa ka. At mas mahirap tanggalin iyon. Ganun ba? What? Anong nangyari sa paborito kong apo sa turo? Bakit parang natakot siya ng ganito? Dakilang guro? Kaya po ganito ay dahil sa bata na ang pangalan ay Patrick Finch mula sa pamilya Harford. Paulit-ulit po niyang pinipigilan kami na ibalik ang 3 anak na babae ng Harford para ialay sa inyo. Isang walang pangalan lang. Kaya kang pigilan na tapusin ang ganito kasimpleng gawain? Hindi siya pangkaraniwan. Yung taong yon, hindi ko alam kung talagang malakas siya o may kakaibang katawan. Ang aking guro, hindi man lang tumagal ng 1 segundo laban sa kanya. Sige, ako na mismo ang kakausap sa kanya ngayon. Kakausapin niyo siya ngayon. Patrick, Telepathy? Ikaw ang naglagay ng lason kay Lucy. ang aking grand disciple na si Craig Ramsey, ang siyang gumawa nito. Narinig ko na gumagawa ka ng gulo sa harap ng mga disipulo ko. Gusto kong makausap ka. Tungkol saan? Kung matalino ka, ikaw na mismo ang mag-aalis ng lason na sumpa kay Lucy. Kung ako pa ang kikilos, pagsisisihan mo yan. Mga kabataan, laging mainipin. Ang kakaibang katawan ng 3 magkakapatid ang perpektong lalagyan para makamit ko ang tagumpay na hinahangad ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pagkakataon? He, ano bang klase ng pagkakataon ang kaya mong ibigay sa akin? Junior, bitawan mo na yan at bibigyan kita ng dakilang kapalaran. Sige na nga, maging prangka na lang tayo. Ibigay mo mismo sa akin. Hihintayin kita sa bahay ng pamilya Harford. Hi. Kumusta ang pag-uusap? Yabang ng bata, grabe. Habang ginagamit ko ang telepathy, naalis niya ang sumpa. Mukhang oras na para bumaba ako mula sa Summit Hill. Pakiusap, gantihan mo ako at si Master. Nag-iisip ako kung anong antas na ang narating ng iyong kakayahan. Ikaw ang junior mo, Danny Lovell. Nagpapakumbaba at humihiling makaharap ang dakilang maestro ng Summit Hill. Pumasok ka. Magandang araw, dakilang guro. Bakit kayo narito?
At ano ang mga pakay nyo? Dakilang guro, sa totoo lang, narito kami para malaman ang katotohanan tungkol sa isang bagay. Magsalita ka? Dakilang guro, ang kilalang pinakamagaling na eksperto ng Rivermore ay isang babae pala. Ganito kasi yon, Pari Porter, pumunta ka sa pamilya Harford kasama sina Tony at Dr. Smith. Bakit pagbalik nyo? Pareho silang balisa. Halos takot na. Ano ba talaga ang nakita mo noon? Ako, May tindi ka bang galit laban sa pamilya Harford? Malalim na puot yon. Kung ganon, hindi na mahalaga ang nakita niya. Ako na mismo ang sasama sa'yo para dalawin ang pamilya Harford. Dakilang guro, 100 taon ka na. Nagmumuni sa bundok. Ngayon lang, naisipan mong bumaba. Dylan, di ba gusto mong malaman hanggang saan na ang abot ng lakas ko? pakisubukan mo na ako. Nakarating na ako sa Grandmaster Realm. Ako rin. Magkasing level na kami ni Master ngayon. Dakilang guro, nakarating ka na ba sa Great Grandmaster na antas? Half-step Great Grandmaster pa lang ako. Kailangan ko pa ang 3 magkakapatid na babae ng Harford para tuluyang makalampas, kaya hinahanap ko sila. Kaya pala nitong mga huli, may mga kakaibang nangyayari. Yun pala, dahil may breakthrough kang ginagawa rito. Sobrang puri mo naman ako. Rhina, ang Grandmaster Realm na pinapangarap mo, wala lang yun para sa isang dakila tulad niya. Congrats sa'yo. Bukas, sasamahan kita papunta sa pamilya Harford para dalawin sila. Salamat. Punong patriarka, hanggang saan ko dapat sanayin ang sarili ko bago ako makaaakyat sa pagiging immortal? Ang infisik talagang kahanga-hanga. Hindi ako makapaniwala na ang bilis kong nakaabot sa Grandmaster level. Wala yung Grandmaster level. Balang araw, ipapakita ko sa'yo ang mas malakas pa diyan. Ang pagiging nasa ganitong level, ibig sabihin, kaya ko nang protektahan ang pamilya para hindi mapasama. Sige, tumayo ka na. Nag-ayos ng almusal sina mama at papa. Hinihintay tayo. Okay. Matagal na rin simula nang kumain ng sabay ang buong pamilya natin ng ganito. Halika. Para sa unang tagay, para kay Sienna at Patrick, welcome sa pamilya, tagay. Para sa pangalawang tagay, ipagdiwang natin ang lubusang paggaling ni na George at Lucy, tagay. Para sa ikatlong tagay, lahat kami. Gustong magbigay tagay kay Patrick. Ako. Hindi lang lahat ng tao sa Harford family ang natulungan mo. Kahapon pa lang, tinulungan mo pa si Sienna makaabot sa Grandmaster level. Halika, tagay! George, magkomento ka rin. May 3 rin akong gustong sabihin. Kasama na yung nauna at itong isa. Tapos na ako, kain na tayo. Patrick, hayaan mo na siya. Hindi talaga siya palabiro. Halika. Sa buong pamilya, nagpapasalamat ako sa'yo. Thank you, puwet ko. Ang Harford family nyo, masarap ang buhay ninyo ah. Patrick, ngayon ang araw na mamamatay ka. Guys, huwag nyo na lang pansinin siya. Tuloy lang tayo sa pagkain. Ginoong Daily, ngayon ang araw na ipinagdiriwang ang tuluyang paggaling ni George. Kung may mga problema kayo sa amin, bakit hindi na lang kayo umupo at pag-usapan natin ng maayos? Hindi naman kailangang magalit ng ganito. Pag-usapan? Kung noon pa man pinayagan nyo akong pakasalan si Lucy, baka nakausap ko pa kayo ng maayos. Pero ngayon, wala na kayong pagkakataon. Ha? Nag-iba na ba ng panlasa si Ginoong Daily? Hindi mo ba tingin na sapat si Lucy para sa'yo? Ma, ang kapal ng mukha ng taong to. Kung ano-ano ang sinasabi, na in love na raw kami. Sa totoo lang, ayoko na ngang magsalita ng kahit ano sa kanya. Wala ka na ring pagkakataong makausap pa ako ulit. Sa totoo lang, meron talagang isang importanteng tao na mismong nag-utos na dapat kuning lahat ng 3 anak na babae ng pamilya Harford. Kami ni Rhina nandito lang para ipaalam sa inyo. Iminumungkahi ko na makipagtulungan na lang kayo ng tahimik. Kung hindi, pag siya na mismo ang dumating,
Magkakagulo talaga dito. Magkakagulo talaga dito. Ibig mong sabihin na nagpapakabait pa kayo sa amin bago gamitin ang dahas. Dahil napili kayo ng importanteng taong iyon, dapat nga matuwa pa ang pamilya nyo. Grandmaster Realm. Kamakailan, maraming kakaibang nangyayari dito sa Rivermore. Sakto naman, yung importanteng tao sa likod ko ang dahilan ng lahat ng ito. Dahil sa paggabay niya, ako nakarating sa Grandmaster Realm. Nakita rin ni Reyna ang Great Grandmaster na yun. Sa tulong niya, umabot din siya sa Grandmaster Realm. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto pa para dalhin ang 3 magkakapatid sa Summit Hill Sanctuary. Ako mismo ang magre-refine kay Patrick dito. Nasaan siya? Bakit boses lang ang naririnig ko? Pero hindi ko siya nakikita kahit saan. Ito ay isang dakilang Grandmaster na gamit ang kanyang panloob na lakas para ipadala ang kanyang boses. Nagbibigay siya ng huling babala. Kung alam nyo ang makakabuti sa inyo, mas mabuti pang umalis na kayo ngayon. Ang mapaglingkuran bilang daluyan ng kultibasyon ng isang dakilang Grandmaster ay isang napakalaking swerte na hindi kayang makamit ng pamilyang Harford kahit ilang henerasyon pa. Ako, ang narinig ko lang ay santuaryo ng Summit Hill. Maaaring si Craig na naman ang gumugulo sa atin? Ang dakilang guro ng Summit Hill ay bumaba mismo ng bundok. Kayong lahat talaga ay sobrang pabaya. Kagabi pa, nasaktan nyo ang kanyang apo-apohan. Sa pagdisipulo, siya ay hindi yung tipo na basta-basta magpapatawad. Ang Summit Hill, ayon sa balita, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Rivermore ay nagtatago roon. Hindi ko inakalang pati siya ay magpapakita. Patrick, sinabihan na kita noon pa. Kung sinunod mo lang ako at umalis ka sa pamilyang Harford noon, hindi ka sana napunta sa ganitong gulo ngayon. Ngayon, pati ang pamilyang Harford, pati ako, hindi na kita kayang protektahan. Kayo? Lumakad na kayo ngayon! Kung sino ka man, huwag ka nang magtago sa dilim. Ako sinabihan na kita kahapon na magharap tayo ng maayos sa tirahan ng Harford. Ano bang nangyayari? Paano niya rin kayang gamitin ang eksklusibong telepatiya ng dakilang Grandmaster? Dahil bata ka pa, binalak ko sana na bigyan ka ng konsiderasyon. Mukhang matigas talaga ang ulo mo. Siya yun, ang dakilang punong guro ng Summit Hill. Ang bata pa niyang tingnan. Mas bata pa siya kumpara sa mga nakita natin kahapon. Kapag naging dakilang punong guro ka, maaari mong muling makuha ang kabataan mo at mapahaba ang buhay mo. Ang kabataan niya ay patunay ng hindi matatawarang lakas niya. So, ikaw pala si Patrick. Dakilang guro, ito po yung batang si Patrick. Ang 3 anak na babae ng Harford ay absent lang dahil sila'y binyagan sa kanya. Kaya hindi sila nakapunta. Seryosong nakaapekto ito sa pagsasanay mo. Bakit kamukha niya ang nagtatag ng sekta natin? Bata, ang 3 anak na babae ng Harford makakatulong sa akin para makamit ang tagumpay. Bakit mo hindi sila papayagang pumunta at pinipili mong kalabanin ako? Gusto mong kunin ang buhay ng mga anak kong babae? Mukhang napagkamalan mo akong masamang tagasanay. Hindi ko intensyong kunin ang buhay nila. Kukunin ko lang ang diwa ng young physique mula sa kanila. Magiging ordinaryong tao lang sila at hindi na makakapagsanay. Ang pagsasanay ay sariling desisyon natin. Anong karapatan mo para makialam? Magandang tanong. Bilang kapalit, magbibigay ang Summit Hill Sanctuary sa iyo ng malaking biyaya. Sa susunod, kung magkaroon ng problema ang pamilyang Harford, ang Summit Hill Sanctuary na ang bahala. Kung ganon, bakit hindi na lang natin ayusin ito ng maayos? Dakilang guro, gagawin namin ang inyo pong sinabi. Talagang mahusay si Madam sa pagtingin sa malaking larawan. Pagdating ng 30 taon, ibabalik ko ang 3 dalaga mula bundok ng walang galos. 30 taon? Baka isang hakbang na lang ako mula sa Great Grandmaster Realm. Pero itong huling kalahating hakbang, kailangan ko pang magmuni-muni ng 30 taon para makamit iyon. 30 taon? Matagal na akong wala nun. Karaniwang bagay lang ang mga longevity elixir. Sigurado akong aabot si Madam ng 100 taon ang buhay. Isang pangungusap mo lang. Gusto mo na agad kunin ang 30 taon ng buhay namin? Sumama ka lang sa akin, hindi ka maghihirap. Maliban na lang sa hindi pag-alis sa Summit Hill. Kaya kong tugunan lahat ng hiling mo. Madam, maaari mo rin silang mabisita madalas. Panaginip mo lang yan. Isang Buddhist ako, hindi Taoist. Kahit mamatay ako, hindi ako sasama sa'yo. Great Master,
Bukod sa 3 nating anak na babae, may iba pa bang paraan para matulungan kayong mag-breakthrough? Basta kaya namin, gagawin namin ang lahat para sa inyo. Madam, hindi ako nandito para makipagkasunduan. Nandito ako para ipaalam sa'yo lang. Sabihin mo nga, tapos ka na ba? Oo? May gusto ka pa bang idagdag? Ginamit mo lang si Lucy para magsalita. Sinabi mong bibigyan mo ako ng malaking kapalaran. Anong klaseng kapalaran yon? Ang kapalaran sa isang pitik ko lang ng kamay? Magiging Grandmaster na ang cultivation mo. Great Master, ang Patrick na ito ang nagdulot ng sobrang daming gulo sa atin. Bakit mo pa siya itataas sa Grandmaster level? Paano kung gamitin niya yung lakas na ibinigay mo para kalabanin tayo ulit? Walang problema yon. Plano sigurong itaas muna ni Great Master si Patrick sa Grandmaster level, tapos dudurugin na lang siya ng madali. Sa ganon, susunod na sa inyo ang buong pamilya Harford. Sa mundong to, may mga totoong himala talaga. Isang kaway lang, at kaya niyang gawing isa kang Grandmaster level. Sienna, huwag ka mainggit. Ganyang swerte, hindi talaga mapupunta sa atin, tayo. Ay parang mga sisidlan lang na pinili niya. Kailangan mo ba talaga ang dalawa kong nakababatang kapatid? Hindi ba pwedeng ako na lang ang pumunta? 3 tao sa loob ng 30 taon. Kung mag-isa lang akong pupunta, magiging 70 taon ako doon. Ayos lang ba yon? Paano magiging pwede yon? Masasayang ang buong buhay mo. Ma, may kanya-kanyang pangarap sina Sienna at Lucy. Hindi ko naman alam ang martial arts. Ako lang naman ang young physique na sinasabi niya. Kung ganun, ako na lang ang sasama sa kanya. Ma, tandaan mong dalawin mo ko. Hindi pwede. Pa, okay lang talaga. Hayaan mo na lang akong palitan sina Sienna at Lucy. Huwag mo ko pigilan. Wala nang oras ang mama mo. Tigilan na ang drama mo. Kung sapat na ang isang tao, kailangan pa ba niyang bumaba dito mismo? Kayong 3, wala sa inyo ang makakatakas. At ikaw, Patrick, kapag ginawa ka na niyang Grandmaster level, yun na ang araw ng kamatayan mo. Ang weird. Bakit? Hindi ba gumagana? Patrick, talagang olats ka. Kahit siya na mismo ang tutulong sa'yo, hindi ka pa rin niya mapataas sa Grandmaster level. Mas mabuti pa, ihampas mo na lang ulo mo sa bato at mamatay ka na. Sa dami ng daldal mo, pinapalaspas na ang tenga ko. Sinara mo ang sarili mong mga ugat at tumanggi kang tanggapin ang lakas ko. Nakakita na ako ng drum ng tubig na napupuno ang isang tasa. Pero ngayon lang ako nakarinig na ang tasa ang siyang magpapuno ng isang drum ng tubig. Anong ibig mong sabihin? Sandali, hindi mo pa rin naiintindihan. Mas mababa ang antas ng kakayahan mo kaysa sa akin, pero nagmamagaling ka pa rin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Siya ang alamat na dakilang guro. Paano siya magiging mas mababa sa isang ordinaryong tao lang na tulad mo? Ang yabang mo. Hindi ko alam kung anong ginawa mong kalokohan para maharangan ang sarili mong enerhiya. Dahil sobrang walang alam at mapusok ka, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Ikaw? Bitawan mo ako. Dakilang guro, hindi ba gusto mong bigyan ako ng isang magandang pagkakataon? Sige, ibigay mo na, hinihintay ko. Ang totoo, ang paggamit mo ng ganitong antas ng kakayahan ay patunay na likas kang may talento. Kung gagamitin mo ang dakilang kalayaan na taga-ani na sining para mag-practice kasama ako, maaaring maging isang oportunidad ka para sa akin. Dakilang kalayaan na taga-ani na sining? Panginoong walang kamatayan. Ikaw ba talaga yan? Narinig mo na ang pangalan ko. Panginoong walang kamatayan, ang santuwaryo namin ay itinayo talaga para ialay bilang alaala sa'yo. Kailan kaya siya naging ganito ka makapangyarihan? Ano ba ang Panginoong Immortal? Kaya pala ganito kagaling ang kakayahan niya sa medisina. Mukhang may tinatago pa ring sikreto si Patrick. Simula nang umakyat ka sa daigdig ng Celestial, 1,000 taon na ang nakalipas, sa Summit Hill Sanctuary natin, ang wish ng bawat disipulo ay ang makita ka balang araw. Hindi ko inasahan na bago pa ako mag-ascend, matutupad na ang wish ko. Totoo nga, hindi ko inakala na ang batang tinuruan ko noon ay siya palang magpapagawa ng sanctuary para sa akin. Talagang pinaghirapan niya. Panginoong Immortal, hindi ba dapat umakyat ka na sa daigdig ng Celestial? 1,000 taon na ang nakalipas? Bakit nandito ka pa rin sa mundong mortal? Oo. Hindi rin ako sigurado. Great Master, ano ba talaga ang pinagsasabi mo? Hindi ba nangako ka na tutulungan mo akong ayusin itong taong to?
Nawala na lahat ng cultivation ko. Ang lakas ng loob mong hindi igalang si Panginoong Immortal. Buti nga, hindi kita pinatay. So ibang-iba na ngayon si Patrick, hindi na siya yung dati. Ngayon, si Patrick ay isang immortal na nagkatawang tao. Nabigo kitang pasayahin. So aalis ka na ba sa pamilya Harford sa lalong madaling panahon para bumalik sa daigdig ng Celestial? 2% pa lang ang nabawi kong lakas. Pag umabot na ng 100%, makakabalik na ako sa daigdig ng Celestial. Pero, sa totoo lang, pakiramdam ko masaya din naman dito. 2% lang pwede na. O, sige nga, sabihin mo sa akin, sa 1,000 taon mula nang umakyat ako, ilang tao ba ang patuloy na gumugunita sa akin? Ha?